with the presence of God, the Holy Spirit. Panginoon namin Diyos, gusto namin masasalamat sa iyong kapatanan. Sa iyong kadakilahan sa iyong buhay, Lord God. Particularly sa church na ito, Panginoon, na iyong binuo, Lord God. Truly, Lord God, it is by your grace, it is by your love, it is by your mercy, Lord God, that we are here, Lord God. Salamat, Panginoon. And we ask, Lord God, the presence of your Holy Spirit in us. Speak to us through your word, Lord God. Empower us, strengthen us through your word, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakilang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated po. Thank you po sa presence ng ating Panginoon. So welcome po sa bawat isa sa atin, particularly po yung ating mga bisita po, yung mga archives po natin, and welcome po, and to God be the glory po sa buhay po ninyo. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran po natin na nag-akay po ng mga patuloy po na sasamba sa ating Panginoon. And sa umagang ito po mga kapatid, happy church anniversary. So 60 years ang katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. At hindi lamang po magtatapos sa taong ito, kundi continuous po yan ang kabutihan ng ating Panginoon. So by the way mga kapatid, bago ko po simulan ang mensahe po ng ating Panginoon, bear with me. I'd like you to, once again, let's stand up with the presence of God. Tayo po itumayo sa presensya po ng ating Panginoon. At ating pong basahin sabay-sabay po natin tingnan at basahin po ang message ng ating Panginoon, which is taken from 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 7. Okay. So, according to the New King James Version. In verse 1, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2, in the things that you have heard me from among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Verse 4, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Verse 5, and also if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Verse 6, the hard-working farmer must be first to partake of the crops. Verse 7, consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. God bless the reading of His Word. Thank you po sa presence po ng ating Panginoon. And makita po natin po yung translation po natin na natapos po natin yung book of Philippians. So we have 4 chapters in the book of Philippians at natapos po natin po yan. And ito po yung special topic po. Hindi lamang, I think, hindi lamang po sa araw na ito, sa linggo na ito, kundi maging sa susunod na linggo. And makita po natin po ang history, the history background of this book, mga kapatid. Another, makita po natin po kung paano kumilos ang ating Panginoon dito po, lalong-lalo na po sa buhay ni Paul at sa buhay ng kanyang anak sa pananampalataya, na walang iba kundi si Timothy. Paul was again arrested and taken to Rome. The circumstances of his second imprisonment were quite different from his first imprisonment. So makita ho natin magkaiba ho, malaki hong kaibahan. Why? Previously, he was his own hard dwelling and was able to receive visitors freely. So makita ho natin yung first imprisonment ni Paul, mga kapatid, na kung saan si Paul po ay tumanggap po ng mga bisita
Subalit mga kapatid, nakita din po natin na itong second imprisonment ni Paul, mga kapatid, kakaiba. Why? Sapagkat sabi nga po rito, but now he was confined in a dungeon. And friends could only see him with difficulty. Formerly he had expected to be released, but he looked forward to death, which is found in 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8. So, binigyan ko lang po ng emphasis po, yung background po, bago natin tingnan po yung ating home outline of the topic. Now, sabi po dito, Timothy was to be Paul's successor. He will be the successor of Paul. You know why? Sapagkat nakikita po natin po dito, si Paul po ay haharap na po siya sa kamatayan. And malaking responsibilidad ni Timothy ang haharapin po niya. That's why in 2 Timothy chapter 2 verses 1 and the following verses, particularly in verse 1 up to 7, makita po natin po mga kapatid. Our topic for today is entitled, Be Strong in the Grace of God. Be strong in the grace of God. And yung ating pong outline, which is first is wise teacher, found in verse 2. Second, good soldier, verses 3 and 4. And part 3, disciplined athlete, verse 5. And number 4, or part 4, hard-working farmer, which is found in verse 6. So makita ho natin mga kapatid that in verse 1, sabi nga po rito, 2 Timothy chapter 2 verse 1, you therefore my son, he's referring to his son, Timothy. Anak niya sa pananampalataya. Nang sabi po rito, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Maging matatag ka sa biyaya ng Diyos, sa lakas ng Panginoon, Timothy. Sapagkat malaki ang papel, malaki ang gagampalan mo sa iglesia ng ating Panginoon, sa church ng ating Panginoon. At naniniwala ako, Timothy, na patuloy ka na gagamitin ang pagpapalain ng ating Panginoon. So Timothy, walang ibang kalakasan buhat sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang tanging Diyos na magkakaloob sa inyo. In order to overcome trials and obstacles of life, walang iba kundi ang strength ng ating Panginoon. Wala na kong iba, mga kapatid. So makikita niyo po natin sa ating spiritual life na dumaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok, dumaan tayo sa iba't ibang mga trials and temptations of life, particularly. Thank God, ang church na ito ay nanatiling matatag. Ang church na ito ay nanatiling masipag, matatag, masipag, at patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. You know why? Hindi dahil po sa ating strength, hindi po dahil sa strength ng mga pastors, hindi po dahil sa strength po ng mga leaders of the church, kundi sa strength ng ating Panginoon, sa grasya ng ating Panginoon. Now, first, ito po ay isang picture na dito po, nalarawan po dito ng isang likod ng ating Panginoon, ang isang tunay na lingkod ng Panginoon na pinatatag ng ating Panginoon ay tulad po ng isang wise teacher. At ang sabi po ng verse 2, mga kapatid, malinaw po ng sabi po ng verse 2 of 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to a faithful man who will be able to teach others also. So a wise teacher receives the truth from God. So first of all, makikita ho natin ng isa hong wise teacher, a teacher who discerns, ay walang iba kundi tinanggap niya ang katotohanan, ang salita buhat sa ating Panginoong Diyos. Paul had received the gospel from Jesus Christ, which is found in Galatians chapter 1, verses 11 and 12. In verse 11, but I make known to you, brethren,
that the gospel which was preached by me is not according to man, not according to man. In verse 12, for I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. Saan na po galing ho, mga kapatid? Saan po galing po ang tinanggap ni Paul? Galing po sa ating Panginoon si Kristo. Ito'y pinahayag po sa Kanya. Personal encounter niya sa ating Panginoon. So meaning ko sa'yo makita ho natin that a wise teacher receives first and foremost the truths from God. Ang katotohanan, sapagkat ang Diyos ay katotohanan. And Timothy, once again, had received the gospel of Christ that Paul preached and preached him. So tinanggap ni Timothy, na-receive niya ang mensahe, ang gospel na ipinapahayag, itinuturo ni Paul sa kanya bilang ama niya sa kanyang pananampalataya. So alam niyo ho, makikita ho natin kung paano ito tinanggap ni Timothy ang mabuting balita. Nandoon yung eagerness, nandoon yung love, nandoon yung loyalty ni Timothy po, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa mabuting balita. At makita ho natin, sabi nga po rito mga kapatid, entrust or commit the gospel of Christ to faithful men. I-entrust mo ito. Dapat ito po ay patuloy na ipagkaloob sa mga tao na pagkakatiwalaan. So meaning to say mga kapatid, hindi basta-basta na ang gospel of truth or the word of truth ay i-entrust natin kanino mang tao. Dapat i-entrust natin ito, particularly, walang iba kundi sa mga taong mapagkakatiwalaan. Why? Because the Bible says, sabi nga po rito, and faithful men also teach to others who are faithful to Christ and to His Word. Faithful. The question is, si Paul lang ba? Si Timothy lang po ba? Si Silas, si Barnabas, at yung mga kasama ni Paul during his mission rather. Sila lang po ba ang tapat? Sila lang po ba ang mapagkatiwalaan sa salita ng ating Panginoon? How about you? Tingnan niyo po yung katabi mo. Mapagkakatiwalaan po ba yan sa salita ng ating Panginoon? That's why, naalala ko po, sabi ko ni David po, sa Psalms 40 verse 8, I hide your word in my heart so that sin will not come in. Kinakailangan po natin ingatan ang mabuting balita sa ating puso para hindi ho makapasok at hindi ho tayo magkasala. So I hide your word in my heart so that sin will not come in. Now, Paul establishes discerns a pattern for the preservation and transmission of the gospel of Christ. So makita ho natin ho kung ano ho ang ginagawa ni Paul po dito. First and foremost, he discerns. Dinidiscern po niya. That's why he is a wise teacher. Na kung saan dinidiscern niya kung anong uri ang kanyang babahaginan, ang kanyang gagawing anak o gawing disciple, mga kapatid. Dapat naroon ang discernment na hindi po mawalang halaga o mawalang pararakan ang salita ng ating Panginoon. He discerns a pattern for the preservation and transmission of the gospel of Christ. Why? Because the gospel teaching is passed on to the succeeding generations without addition, without alteration. Dahil nga po, ang mabuting balita ay ipabahagi ito at ipapasa ito sa next generation na without addition or alteration. Without addition, walang dagdag, walang bawas, walang pagbabago at walang pag-iiba. So kung paano ito'y binahagi ni Paul kay Timothy, mga kapatid, nakikita ni Paul na si Timothy loyal and faithful sa Word of God. Sinsirado po siya sapagkat hindi niya binabawasan, hindi niya dinadagdagan ang mabuting balita. And particularly, hindi niya iniiba ang mabuting balita. Napakaganda po na kung saan
Ang isang wise teacher, mga kapatid, dapat ipasa niya ito sa tao mapagkakatiwalaan. Now, to the disciples of Jesus Christ who truly believe in Him. That's why, sabi nga po dito, it's a matter of discipleship. You know why? Kasi ito po yung pagbabahagi, pagpapasa ng mabuting balita, pagtuturo at pagpapasa ng mabuting balita doon sa mga sumusunod, mga alagad ng ating Panginoon. Are you a disciple of Jesus Christ? Who is your disciple? Sino po ang disciple ko ninyo? So makita ho natin ho, mga kapatid, na si Paul, naroon ang pagpapahalaga nito sa salita ng ating Panginoon. He was a wise teacher. A wise teacher will not commit the gospel to an unfaithful or unreliable person, but he will pray and look for the faithful men and commit the truth for them. Anong gagawin po ng wise teacher, mga kapatid? Walang iba kundi siya po ay hahanap ng mapagkakatiwalaan. At the same time, mananalangin po siya. So hindi basta-basta pala po na ibahagi o isalin ang mabuting balita sa mga tao na hindi mapagkakatiwalaan. First and foremost, we must pray. Sa church na ito, mga kapatid, nakikita ho natin, our prayer, ang panalangin din po natin, mga kapatid, na sa next generation, sino kaya ang susunod na maging pastor sa church na ito? Tingnan niyo yung kanabi mo. Ikaw ba? Ang magiging next pastor? You know why? Sapagkat sa ayaw natin, sa gusto, mga kapatid, tumatanda na ang mga pastor. Hindi ako lang. Okay, sumasakit at masakit na ho yung pako. At marami na rin ako nararamdaman. Thank God, patuloy pa rin po ang presensya, ang pagkilos ng ating Panginoon. But we ask the Lord, our God, na sino man po na susunod, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. A wise teacher who will sincerely aim for the glory of God. So ano po ang aim ng wise teacher? Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi po para sa sarili. Hindi po para sa ibang tao. You know why? There are three kinds of glory. Glory to me, glory to you, and glory to God. Ay walang iba kundi ang hangad ng ating kapatid na si Paul. Walang iba kundi ang nais po niya ay mapuri kaluwalhatian para sa ating Panginoon. Yan ang nais po na isang wise teacher. Now, for application, nakikita ho natin, mga kapatid, that a wise and faithful believers and teachers must pass on the gospel of Christ to faithful men. To faithful men. So, hindi lamang po nagpapakinig ang bawat isa sa atin. Dapat ho, mga kapatid, tayo din po ay nagnanais, nagnanasa, na tayo din po ay ang salita ng Panginoong Diyos ay maipasa sa atin. Hindi lamang po ang responsibility, kundi ang gospel ng ating Panginoon, the gospel of truth, and even the responsibility sa church na dapat ito'y maipasa. So hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tayo po ay tagapagsagawa. Tayo po ay manindigan at patuloy na gawin ang mga responsibilidad natin according to the gospel of Christ. Now, the word passed on the message of the gospel of Christ without addition or alteration. Naalala ko po yung gauge natin po last year. Last year ba yun, yung tinatawag na message relay. Sino po yung nanalo? Last sports fest po natin sa message relay. Hindi na natin maalala. Di ba? O may nakaalala pa. Alam niyo ho, mga kapatid, hindi basta-basta yung nasa unahan. Sapagkat ipapasa po niya ito sa kanyang likuran hanggang yung sa likuran, ipapasa hanggang sa kahulihan. At saka yung sa kahulihan po, the person, siya po ang tatakbo sa harapan. At i-relay niya ang message na kumplito. Walang dagdag, walang bawas. Amen po ba? So ganun din po, mga kapatid, ang wise teacher, dapat ganon. Kung ano yung natanggap natin, buhat
Bukod sa ating Panginoon, huwag nating bawasan at huwag nating dagdagan sapagkat yan ang ibig ng ating Panginoon na walang dagdag at walang bawas. Pag sinabing God is great, pagdating na ho sa hulihan, sasabihin na po niya, oftentimes, God is great. So may dagdag na ho. May nabawas na rin. So dapat ho walang bawas at walang dagdag, mga kapatid. Now, second, it pictures like a good soldier of Christ. In verse 3 and 4, makikita po natin po sa screen, nababasa po natin kanina, that the Christian soldier is a good soldier of Jesus Christ. Siya po isang mabuting sundalo, kawal ng ating Panginoon. He's a good soldier of Jesus Christ. Why? Sa paanong paraan mo, mga kapatid? He does not abandon or neglect his duty. Hindi po niya abandonahin ang kanyang duty bilang isang kawal ng ating Panginoon. Sabi nga ho, duty first before you complain. Sabi nga ho ng military. Or obey first before you complain. Sumunod muna bago mag-complain. At sabi nga ho rito, malinaw ho nang sabi po rito, he does not abandon or neglect his duty. He does not give in to the enemy. Hindi dapat siyang bibigay at bumigay po sa kanyang kalaban. Ang kalaban po ng Christian soldier ay walang iba kundi si Satan. Hindi dapat niyang isuko ang kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya, lalo na pagdating ho sa mga pagsubok at mga problema at sasabihin niya, give up na ho ako, iyuko na. Particularly kapag na-experience din natin ang mga pagsubok at problema beyond our control, dapat po tayo mag-give in kay Satan. Di patuloy ho tayo manindigan. Patuloy ho tayo lumaban. We have to fight a good fight of faith. He does not reject his commander's instruction. Hindi po dapat niyang i-reject po ang anumang instruction ng kanyang commander-in-chief. Sino po ang commander-in-chief po natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Malinaw po ang instruction ng ating Panginoon dito sa salita ng ating Panginoon. That's why every Christian believer should have the Word of God. Hindi lamang po Biblia na dala-dala po natin, kundi nasa loob ng ating puso, nasa loob ng ating isipan ang mabuting balita, sapagkat ito ang nararapat, mga kapatid, para patuloy ho natin ma-preserve at patuloy ho natin po na mapangalagaan. At higit sa lahat, patuloy natin na magamit sa tulong ng ating Panginoon ang instruction ng ating Panginoon. Mahirap ba na gawin at sundin ang instruction ng ating Panginoon? Just for example, sabi nga ho, in Matthew chapter 4, verse 4, man does not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. In other words, mga kapatid, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, bagkos tayo ay nabubuhay sa salita ng ating Panginoon. We must love the Word of God. Gawin natin itong pagkain araw-araw sa ating spiritual na buhay. But He endures, suffers, and shares hardship with all other Christian soldiers. Nandun ho, makikiisa siya, makikibahagi siya, anuman ang kanyang karanasan, anuman ang kanyang haharapin bilang isang sundalo ng ating Panginoon. Dapat niyang humarap. Dapat siyang makikiisa at patuloy na lumaban kasama ang presensya ng Panginoon, kasama ang kanyang mga kasama. Sabihin niyo po sa iyong katabi, walang iwanan. Lalaban tayo sa pangalan ni Jesucristo. Labanan natin ang lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Labanan natin ang mga bagay na hindi ayon sa salita ng ating Panginoon. We have to stand as a brave soldier of Jesus Christ. Dapat at narapat.
And a good soldier of Jesus Christ, a Christian soldier, sacrifices all that he has for Christ's sake and his mission. Handa ho niyang isakripisyo ang kanyang buhay for the sake of Christ's name and his mission. Handa ba nating ibigay ang ating sarili alang-alang o para kay Kristo at sa kanyang mission? Just for example, kung ang church na ito ay mag-extend at magkakaroon ng mga missionary, magkakaroon ng mga mission field, at maglalagay ng mga missionary, magtatawag ng maraming mga missionary, mga kapatid, at isa ka sa napili, handa ka ba ma-assign sa hulusunod? Handa ka ba ma-assign sa Masila? Brad, Pastor, sila na lang kasi medyo hindi ko pa gaano kapado o tapado yung lugar na yun. Sila na lang. For the sake of Christ's mission, dapat naroon ang ating pag-sacrifice sa Diyos. He gives all his mind, body, and soul to Christ. He gives all his time and energy to Christ. He gives all of his life for the sake of his mission and world evangelism. Dapat naroon, handa natin ipangkaloob ang ating sarili, particularly sa mission for the world evangelism. Ang ating kalakasan, anuman ang mayroon po tayo, dapat nating ibigay sa ating Panginoon, sapagkat yan ay galing sa ating Panginoon. Question: nakahanda ka bang ibigay ang sarili mo ng walang doon sa Panginoon? At yan ang makikita ko natin in 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So lahat ng ating pagkakaloob, lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga pagpapagal ay hindi mo nasasayang, sapagkat yan ang sinasabi ng ating Panginoon, your labor in the Lord is not in vain. Just for example, nung magsimula ang church na ito, mga kapatid, iilan lang ang mga mananampalataya. Iilan lang ang mga dumadalo. Thanks be to God, sa biyaya ng ating Panginoon, patuloy na lumago, lumaganap ang mabuting balita sa dakong lugar po ng Tawag, sa Baguio at ibang mga lugar, hanggang sa ito po ay patuloy na kumilos sa bawat puso at tumawag ng maraming mga tao na nagkakaroon. A good Christian soldier does not entangle himself with the affairs of his life. It means that a good Christian soldier refused to allow the things of his life to distract his mission or task. Hindi dapat niya i-allow na ma-distract ang kanyang mission dito sa mundo ito, mga kapatid. Particularly, the mission of proclaiming the gospel of Christ. Gaano man kahirap sa buhay po ng isang lingkod ng Panginoon o ng mga mananampalataya na kanyang haharapin, dapat hindi niya i-allow na ma-distract ang kanyang sarili, lalong-lalo na sa pagpapahagi ng mabuting balita. Tuloy ang ligaya sa Panginoon. Now, the word distract, guluhin, magambala, makaabala. Tingnan ko po ito sa 2 Timothy chapter 2, ikalawang Timoteo, kabanatang 2 sa talatang 4, sabi nga po rito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Hindi dapat siya maging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno.
Sino po ang pinuno ng Christian soldier na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya mga kapatid, isang paalala sa bawat isa sa atin na dapat nag-focus at ituon natin ang ating isipan at puso, lalong-lalo na sa misyon na pinagkakaloob sa ating Panginoon. He does not become entangled with the affairs of this world. Ano man ang mga gawain sa mundong ito, dapat hindi siya magpapikto. Ano man ang mga gawain sa mundong ito, dapat hindi siya makiisa. That's why ang sabi nga po ng Bible, do not conform the pattern of this world, but be transformed by means of renewing of your mind. So huwag mo tayong magpa-distract. His purpose is to obey or pleases His Commander-in-Chief. Ano ang purpose po niya? Sumunod at magbigay ho ng kaluwalhatian, papuri sa kanyang Commander-in-Chief na walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Yan ang layunin. Yan ang napakaganda ho na task, mission ng isang Christian soldier. A good Christian soldier is loyal and committed to his Commander-in-Chief. Dapat nandoon yung loyalty niya. Kahit anuman ang mangyari sa kanyang buhay, hindi niya i-give up ang kanyang pananampalataya. Hindi niya isusuko ang kanyang buhay sa mga bagay sa mundong ito. Kundi magpatuloy po siya na maglingkod na may katapatan sa kanyang Commander-in-Chief. Sige lang nais ng ating Panginoon. Number 3, disciplined athlete. Verse 5. Nabasa na po natin kanina sa verse 5 po mga kapatid. The Christian believer is to be like a disciplined athlete in the cause of Christ. In the cause of Christ. He is dedicated his life to the contest. Kasi ang buhay po ng isang mananampalataya ay tulad din po ng isang contest. Mga kapatid, nandoon ang kanyang dedikasyon. He dedicated his time, his energy, and effort to the contest. Sa paligsahan. Sa spiritual na paligsahan. Dedicate ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, kanyang oras, lalong-lalo na sa ating Panginoon. The Christian athlete must be totally disciplined and control his mind, body, and soul. Dapat nandoon ang kanyang sarili na disiplinado siya at kontrolado ang kanyang isipan, ang kanyang katawan, ang kanyang buhay. Na hindi siya bibigay at kung ano-ano ang gagawin niya na walang kinalaman sa pagiging atleta ng ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 9 verse 27, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So dapat pala ho mga kapatid, naroon ang pagdisiplina ng isang Kristiyanong atleta sa kanyang buhay spiritual. Pagkatapos mo niya na mangaral sa iba. Maaaring hindi na ho. Ito pakikinggan sa mga susunod pa. You know why? Sapagkat nakikita sa kanya na hindi niya disiplina, kinukontrol ang kanyang sarili. So dapat magpatuloy ang kanyang pagbabahagi, ang kanyang pagpupunyagi, ang kanyang mga ginagawa, lalo-lalo na bilang Kristiyanong atleta. The Christian athlete must be disciplined and controlled every day of his life. So hindi lamang sa araw po ng linggo, na behave po tayo. Dapat every day sa buhay po natin. At yan ang warning sa atin, ito ang paalala sa atin, Lord, nawa po hindi lang ako mabait, hindi lang ako behave pag-araw ng linggo. Kasi katatapos lang po ng service po namin.
dapat everyday po, buhay ng Christian athlete po ay dapat behave po siya sa buhay po. Everyday of his life. And how the Christian athlete must be disciplined and controlled every day of his life. Through Bible study, personally. Sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, personally. So it means to say, mga kapatid, na ang Christian athlete, mga kapatid, ay may personal siya na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. How about you? Kumusta na? Ikaw ba'y may personal na pag-aaral ng salita ng Diyos na kasama ang ating Panginoon, kasama ang banal na Espiritu bilang guro? So hindi lang pag-aaral ito tulad na ngayon, tulad ng mga Bible study, kundi hangad ng ating Panginoon, Commander-in-Chief, particularly Christian athlete, mga kapatid, na mayroon po tayong personal. By reading the Bible, by studying the Word of God, by meditating the Word of God, magkaiba ho yung reading the Bible. Binabasa mo ang salita ng Panginoon from Genesis up to the book of Revelation. There are 66 books from the Old Testament to the New Testament. Nababasa ko na po yan. Brad, Pastor, Sister, nababasa ko na po lahat yan. At ang sabi ko rito, you must also read and study the Word of God. Pag-aralan niyo po yan. Pag-aralan po natin po yan. Kasama ang presensya ng ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa buhay natin. And we have also to meditate the Word of God. And aside from through the Bible study, through prayer, personal devotion, dapat ho, mga kapatid, maging sa ating personal na pananalangin. Ang isang Kristiyano na atleta, mga kapatid, nananalangin, dumudulog siya sa ating Panginoong Diyos. Sasabihin, tulungan niyo po ako sa larangan ng buhay na ito. The Christian athlete competes according to the rules. Ayon sa mga sumusunod na mga tuntunin. Dapat siyang sumunod sa mga tuntunin na ibinagkaloob ng Panginoon. He has to obey the rules laid down by the officials of the contest. And the official of the contest is the Lord Jesus Christ. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So what are the rules? Ano po bang mga tuntunin? That a person must believe in Christ Jesus. A person must believe in Christ Jesus. Naroon ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. That a person must follow Christ, that is, obey the Word of God in the pursuit of spiritual victory. So yan po ang mga rules na dapat po nating sundin sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon. Next, number 4, hardworking farmer. Sino po mga farmer po dito? Yan, si Ate Yuli ko. Lahat po ba ng mga farmer nagtatanim na walang ani? Magtatanim pa kung wala namang aanihin. Diba? Okay. So, expect po ng farmer na mayroon siyang masaganang aanihin. Kaya nga po mga kapatid, sabi nga po dito sa verse 6, malinaw po ang sabi po ng verse 6, the hard-working farmer must be first to partake of the crops. Now, the Christian believer is to be like a hard-working farmer. The word hard-working is from Greek verb, meaning labor to the point of exhaustion. Pagkapagod, pagkahapon. So wala akong farmer, Christian farmer, na nag-asik ng mabuting balita, nagbabahagi ng mabuting balita na paisi-isi lang. Paisi-isi lang. Wala akong Christian farmer na nais po niyang magbahagi ng mabuting balita, mag-asik ng mabuting balita, magtatanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Sasabihin niya, okay lang, ayaw nila, okay lang. Dapat naroon ang desire po niya
yung eagerness niya, ipapanalangin niya ang mga tao ito. Babalik-balikan niya ang mga tao ito. Mga kapatid, maaari sa umpisa, ayaw. Sa pangalawa, ayaw pa rin. Sa pangatlo, mga kapatid, hindi natin alam ang pagkilos ng ating Panginoon. That's why, ang sabi nga ko rito, dapat naroon. That sabi nga mo, hardworking means to say, work that is diligent. Trabahong masipag. Dapat masipag ang isang Christian farmer. Hardworking, sabi ka nga. It is a picture of a farmer who dwells to the point of becoming weary or tired. Talagang makikita ho natin ang mga nagbabahagi, nagtatanim ng mabuting balita, nagpapahayag ng mabuting balita, nakakandak ng mga Bible study, mga kapatid. Nandoon ang sabi nga ho dito, na talagang nagsisikap siya, na kahit pagod na ho siya, alin ho mas madali? Ang magkandak ng mga Bible study, ang magtuturo ng salita ng Diyos, o ang makinig ng salita ng Panginoon? So the hard-working farmers must first plow the ground, plant the seed, and waters it patiently. Dapat naroon. Sabi nga ko rito, araruhin muna niya ang lupa. Mahirap magtanim nang hindi mo inaararo yung lupa. Sa mga tuwid, hindi ka totoo farmer. Hindi mo binubungkal ang lupa. Hindi mo inaayos at piniprepare ang lupa para taniman. At the same time, sabi nga po rito, bago taniman ng binhi. It means to say, puso ng tao ang babahaginan, ang tataniman ng salita ng Diyos, mga kapatid. Inaararo sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagdulog sa Panginoon. Lord, kilusan niyo po ang puso ni ganito. Palambutin niyo po ang puso ni ganito, Panginoon. Ito po'y maging karapat-dapat na taniman ng iyong mga salita, Lord. Sapagkat hindi lahat ng puso ay malambot. Karapat-dapat na taniman. Napakaraming puso matigas. In 1 Corinthians chapter 3, verse 6 to 8, mga kapatid, sabi nga po ng New King James Version, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Verse 7, so then, neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Verse 8, now he who plants and he who waters are one, and each one will receive his own reward according to his own labor. Sapagkat kami po, tayo ay mga manggagawa lamang. Tayo ay tagapagtanim lamang. Ngunit ang nagpapalago, ang nagpapatubo nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Lumago ang inyong pananampalataya hindi dahil sa amin. Naging matibay ang inyong pananampalataya hindi dahil sa amin. Dahil ho sa ating Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. That's why the hard-working farmers must first to partake of the crops. Ano ibig sabihin ko nito, mga kapatid? Siya po ang una mag-i-enjoy sa ani. He shall be the first to partake of the fruit of the harvest. The fruit of the harvest. May harvest po talaga po yan. Mayroong bunga at may harvest po yan, mga kapatid, na dapat po talaga i-enjoy ng mga hard-working farmers. It speaks of the reward for labor. The reward here encompasses both material and spiritual aspects. So hindi lamang material, kundi spiritual, mga kapatid. Sapagkat yan ang
ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya yung mga nagbabahagi, yung mga nagtatanim, mga kapatid, sabi nga, sila din po ay nai-enjoy nila ang product, ang prutas ng kanilang mga pagpapagawa. It's about the blessings of God bestowed for our faithful service and diligence. Nakikita ng Panginoon kung gaano ka katapat. Nakikita ng Panginoon na matapat ka at nakikita ng ating Panginoon na masipag ka. Kaya po mga kapatid, nai-enjoy mo rin ang blessings, ang prutas ng iyong pagpapagawa. It could be earthly provisions, but more importantly, it points to the eternal rewards such as peace, joy, and what? Closer relationship with God. Yan ang mga spiritual na bunga, mga kapatid. And we thank God sapagkat yan ang na-enjoy po ng Christian farmer. That's why the believer needs to think over these things and he needs the Lord in order to understand them. Dapat niyang pagbulay-bulayan ito. Dapat niyang hingin niya ito sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos din po ang magkakaloob niya sa mga bagay para maunawaan niya ang lahat ng ito. Since ang ating Panginoon, siya ang may akda ng panawagan, siya din po ang may akda at may gawa upang ipaunawa ito sa isang mananampalataya. Therefore, God's servant must be strong in the grace of God. Why? So that he could be effectively serve God and His kingdom as a wise teacher, good soldier, disciplined athlete, and hard-working Christian farmer. So makita ho natin mga kapatid. Naniniwala ko ng church na ito ay patuloy na palaguin, patatagin ng ating Panginoon sapagkat yan ang plano at layunin ng ating Panginoon kung bakit tayo tinawag. All we have to do is to pass on. Pass on. And we have to discern. We have to discern the particular person. We have to ask the Lord. Hingin natin sa ating Panginoon. So may I request the people of God to stand up with us, come to the presence of God in a short prayer. Almighty Father, thank you for your word, for your message, Lord God. Be strong in the grace of God. Panginoon, wala ho kaming kakayanan, wala ho kaming kalakasan upang gawin ang mga bagay na ipinagagawa niyo po sa amin. Particularly sa loob ng iglesia ito, Panginoon. Wala ho kaming sapat na kalakasan upang gawin ang mga bagay na ito, Panginoon. Kundi sa iyo lamang kami, Panginoong Diyos, umaasa. Sa iyo po namin nakakamit, natagpuan ang kalakasan, ang katagumpayan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Patuloy namin na i-enjoy ang iyong presensya, Lord God, sa aming buhay. Yamang ang iglesia ito ay tinawag mo, pinili mo, at patuloy mong sinasangkapan, patuloy mong pinagpala, Panginoong Diyos. Aming sinusumiti sa inyo ang aming buhay, Lord God. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ayon sa iyong nais, ayon sa inyong kalooban. Purihin ang iyong banal na pangalan, dakila o Diyos. At maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong kalakasan ay pinagkaloob mo sa amin.
maging sa grasya na aming na-enjoy, naramdaman at naranasan araw-araw. Ang lahat ng papuri, pagluwalhati ay maingat namin binabalik sa inyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Kristo kasama ang Diyos Espiritu. And everybody say, Amen and Amen. God bless you.